Good day sa ating lahat mga ka-agri. Tayo po ay nandito sa puno ng isang kakao. Ngayon, pakikita ko sa inyo itong puno na ito. Tulad nung nabanggit ko na dati sa mga nakaraang video, kapag tayo ay magpo-formative pruning, kung maliit pa ang puno ay 1, tapos 3, 6, 12. So sa puno na ito guys, mayroong dalawang magandang sanga. So wala kasing pumangatlo. So ito na ang ginawa kong pangatlong sanga. Okay? So mapansin nyo 1, 2, pero ito yung ay dalawa. So dalawa doon, dalawa. Nagtatlo. So hindi ko na pinutol yung isa na yun kasi dudugtungan ko doon. Pero alin ang gusto kong ipakita dyan guys? Itong puno na ito ay multiple cloning. So kapag ka multiple cloning, maraming clone na nakadugtong. Okay? Ano ba muna yung clone at variety? Kapag sinabing variety guys, ito yung mga approved na. Ibig sabihin, registered na siya at tinatawag na siyang variety. Kapag sinabing clone, hindi pa yon registered. Although kinikilala na siya. No? So, clone, variety, magkaiba yon. Okay, dito tayo. Iisang puno siya, BR25 ito guys. Pero ngayon may nakadugtong dito na W10. Yan, kadudugtong ko lang. And dito, buhay na siya. So, ito ay UF18. O, ilan na? 1, 2, yung puno ay BR25. And another, mayroon pa tayo doon dinugtong na isa. Yan guys. So, buhay na yan. So, ano ba ang pagkakaiba? O bakit ba kailangan nating magdugtong? Una guys, ganito. May mga trees o cacao tree like for example is UF18. Hindi nakakapamulaklak o hindi nakakapagbigay ng bunga ang UF18 kung siya lang mag-isa. Kailangan po niya ng kasama. Okay. So sa case na to, dun sa ating cacao tree, 1, 2, 3, 4. 4 na variety ito guys. Isang puno at mayroong mga variety or clone na nakadugtong na 3. Ngayon, like itong BR25, iba yung panahon na siya ay namumulaklak at namumunga. Sa iba naman, sabay-sabayan. Ngayon, yun namang UF18, yung W10, at iba pang variety or clone, ay hindi rin siya sabay na namumulaklak at namumunga. In short, sa loob ng isang taon nito guys, tuloy-tuloy silang mamumunga kasi iba-iba ng variety. And pagdating sa cross-pollination, hindi na lalayo ang ating mga pollinator kasi nandito na din mismo sa puno yung mga pwede niyang makakross. Anong mangyayari? Ang puno na ito ay magkakaroon ng iba't ibang bunga, mamumunga siya ng tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, at ang result nito para sa ating mga farmer ay magbibigay ng magandang ani. Okay, so yun yung rason kung bakit po ginagawa natin na multiple cloning ang ating puno. Okay guys, so mapapansin nyo, yan o, tatalbos. Yung iba pagka may talbos na ganito, iniiwasan nilang mag-pruning. Pero ito kasi pwede mo nang tanggalin kahit na ito ay ganyan pa yung dahon. Okay? So dito pwede pa tayong magdugtong ng panibagong sanga. So mapapansin nyo guys, yan yung ating cacao tree na naka-multiple cloning. So kung gusto nyong matuto nyan guys, ay mag-message lang po kayo at bumisita na din po sa aming farm, sa Pabros Integrated Farm. So ituturo namin sa inyo ang iba't ibang klase ng pruning, variety or clone, at turuan na rin namin kayo mag-multiple cloning. Tandaan lang po natin, kapag sa ganitong farming, kailangan lang natin ng una, pagtsatsaga, ikalawa, ay meron po tayong pagnanais na matuto. Kasi kung hindi naman natin nanaisin na matuto, hindi po tayo magkakaroon ng magandang harvest dun sa ating mga cacao tree. Kaya kung ako sa inyo, mag-start na po kayo ng pagkakakao farming. So by the way guys, ito, ang kalapit niya, mayroon akong nyug. Yan o, may nyug. Pero ito hindi ideal, hindi suggested na ganito kalapit.
Okay? So, dapat mga 3.5 or mas mabuti kung 4 meters. And sa paligid nito ay meron pong mga guyabano. So, yun muna guys. Hope na nakatulong tayo. At balang araw ay ma-meet namin kayo para mas ma-share namin sa inyo ang aming mga nalalaman pa. So, happy farming sa ating lahat.